Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. So, eto nga pala guys ay first time kong umorder online sa apps ng Unilever. Yung pag-order nga pala sa kanila ngayon ay high-tech na. Mag-add to cart ka lang na mga gusto mong i-check out. Then, check out na tapos sa antay mo na lang yung pag-deliver sa'yo ng Unilever. Ang maganda rin dito, walang limit yung pag-order mo sa kanila. Tulad nito, kahapon lang ako nag-place order pero ngayong araw na to, kinabukasan lang ay ito dineliver na nila sa akin. Worth of 1,000 plus yung aking unang order. Pina-download niya pala sa akin yung Tindahan Club PH dyan sa Play Store at ganyan yung laman niya. Siyempre magra-register para ma-open nyo yan. Para lang umu-order ka rin sa online ng mga damit, ganon. So dito naman, mga grocery naman, mga paninda. Madali nyo rin makikita pagka may promo kasi mayroong box din sa tabi. Mura lang din yung mga presyo ng mga paninda dito at walang delivery fee. Sa ngayon, yung mga product nila from Unilever lang talaga. Sana sa susunod meron na ring iba tulad ng mga kape para isang bagsakan na lang. Kumbaga isang order na lang. So ayun, move na tayo guys sa topic natin para sa video ito. Ang topic talaga natin ngayon ay kung paano magsimula ng pagsasari-sari store. At syempre, bago magsimula ng pagsasari-sari store, meron tayong dapat na mga katanungan sa ating sarili. Una, kung mental, physical, kaya ba natin? Hindi naman sa tinatakot ko kung magsisimula ka pala ng sari-sari store, hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero ang pagsasari-sari store ay kailangan full-time. Lalo kung nagsisimula ka pa lang. Kailangan focus ka sa tindahan mo at hanggat maaari ikaw talaga yung laging tao para na-observe mo kung ano yung mga kailangan ng iyong community. Nang sa gayon ay alam mo kung ano yung kanilang pangailangan at kung ano pa yung mga pwede mong idagdag dyan sa iyong tindahan. At kung ready ka na sa mental, physical, ay move na tayo sa number 2. Magkano ang puhunan? Magkano ang kaya mong ilabas na puhunan kung magtatayo ka ng sari-sari store? Nasa sa iyo yan kung magsisimula ka sa maliit or sa malaking puhunan. Disclaimer lang pala guys bago tayo magpatuloy. Itong mga sinishare ko sa inyo, yung idea, tips and ideas na binibigay ko sa inyo ay based lang sa aking sariling ang karanasan sa aking opinion. Pwede nyo gawing guide yung mga tips and ideas ko dito pero kayo pa rin yung masusunod. Ikwento ko lang ng konti kung paano nabuo yung aking tindahan. Alam nyo, sa totoo lang guys, nagsimula lang ako sa pagtitinda ng mga gulaman. So gulaman lang talaga yung gusto kong itinda nun. Pero dahil sa may naganap sa akin ng candy, nagdagdag ako ng candy. May naganap sa akin na yosi, nagdagdag ako ng yosi. Sunod may naganap ng kape, nagdagdag ako ng kape. Hanggang sa kung ano yung hinahanap sa akin nung bumibili sa akin, nung lumalapit sa tindahan ko, ay yun ang aking dinadagdag. Hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa naging munting sari-sari store na yung dating tindahan ko ng gulaman. Wala kasi ako malaking hawak na pera noon, kaya hindi ko inisip na sari-sari store yung aking sinimulan. Kaya nag-start ako sa paggugulaman kasi nga yun lang yung kaya ng aking budget. So ayun, sa number 2 natin, kung meron kang puhunan, maliit man yan o malaki, ay magkakaroon ka pa rin ng sari-sari store. At ang pangatlong kailangan itanong mo sa iyong sarili, saan ka magtatayo kung sakaling gusto mo magtayo ng sari-sari store? Saan mo gustong ilagay ang iyong pinapangarap na tindahan or sari-sari store? Mas maganda sana kung yung lugar na pagtatayuan mo ay maraming tao o kaya tabi ng kalsada para mas malakas or mas malaki yung chance na makabenta ka. Kung gusto mo mag-sari-sari store at maliit lang yung puhunan mo, syempre konti lang din yung mabibili ng paninda. At pag konti lang yung mabibili ng paninda, natural, konti lang din yung makikibenta mo. So hindi advisable na mag-rent ka ng pwesto. Unless kung yung bahay mo or inuupahan mo ay nasa harapan ng kalsada o daanan ng tao. Ngayon, kung ready ka na, physical, mental, ay ready ka na magtindahan, may puhunan ka na rin at meron ka na ring prospect na lugar kung saan magtitinda, kailangan mo naman isipin kung ano yung dapat mong itinda. Pero syempre, dahil nga sari-sari store yung pinag-uusapan natin dito, so yung mga basic needs natin sa bahay, halimbawa sa almusal, ano yung ating mga kinakain, tanghalian, merienda, ganon, yung mga basic needs natin, sabon, shampoo, ganon. Sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon, pero sa 1,000 naman, marami pa naman kayong mabibili guys. Ito, meron akong ginawang guide dito. Halimbawa, meron kang 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos, makakabili ka na ng 3 haba ng twin pack na kape.
Halimbawa, isang haba ng Blanca twin pack. Ang isang haba ng Blanca twin pack ay 10. Yung mga twin pack natin, karaniwan talaga 10 piraso yung kada isang haba. So 10 piraso, 120 yung puhunan. Kung bibili ka ng 3 klase ng kape na twin pack ay meron kang 360 pesos na kaagad. Sa gatas naman, yung leading brand yung bibili natin. Halimbawa, yung Swak, yung bar brand. Ayan, pwede tayong bumili noon ng 6 na piraso sa grocery. So, ang estimated ko lang dito, 60 pesos. So, ayan. May 2 klase na kaagad tayong paninda. Plus, dagdagan nyo ng 1 kilong wash na asukal na tigwa 1/4. 80 pesos naman yun dito sa amin. Tapos, pwede kang magdagdag ng 6 na sardinas. 3 maanghang, 3 hindi. Nasa 132 pesos yung 6 na sardinas. Ayan, leading brand din yun guys ha. Tapos pwede kayong magdagdag ng kalahating tray ng egg, yung large, 125. Ang benta ko nun dito sa amin ay 10 pesos kasi malalaki naman. Tapos pwede nyo dagdagan ng 1 litrong mantika para pang repack at pang konsumo nyo na rin yan syempre. At doon sa 1,000 na budget nyo, huwag nyong iwawala yung noodles. Ayan, 10 peraso, 5 perasong beef, 5 perasong chicken. Doon lang muna tayo sa mga basic. At syempre, huwag nyo rin iwawala yung mga pansit canton kasi mabenta yan. Madali kasi siyang ulamin at saka lutuin. Mga 10 peraso ng pansit canton. Bili ka ng 5 perasong hindi maanghang, 5 perasong maanghang para may pagpipilian. So, yung mga binanggit kong yon ay mga basic lang talaga yun guys. Lahat ng yon ay yung estimated ko na presyo dun sa mga sinabi ko. 10 klase na paninda. Nasa 1,077 pesos na yon. Pero kung meron kang another 1,000, pwede ka magdagdag ng uling. Dito sa amin, nakakabili ako ng 25 pieces na balot ng uling. Sa halagang 100 pesos lang. Tapos, candies. Maglagay kayo ng candies. Maglagay ka ng 5 balot ng tinapay, yung mga biscuits guys, tulad ng mga Ribisco, mga Hansel, ganon. Yung mga basic lang, yung mga sa tingin nyo, mabilis talagang maubos. Tapos, pwede rin kayo magdagdag ng 20 pieces na chicharia, pandagdaganda, at hindi lang pandagdaganda, maganda rin pagtubuan kasi malaki ang tubo sa mga chicharia. So, 20 pieces, i-times natin sa 8. So, magkano yun? 160. At syempre, sa 2,000 pesos mo, may natitira pa. At yung natitirang yun, hati-hatiin mo. Ibili mo ng sabong panlaba, panligo, bili ka rin ng shampoo, kahit 6 na piraso lang. Sa first 1,000 or 2,000 na pinuhunan nyo sa inyong tindahan, i-observe nyo muna guys kung ano yung mabili, kung ano yung laging hinahanap ng customer. At lagi rin kayo mag-ready ng papel at ballpen para ilista yung mga hinahanap sa inyo ng customer. Para sa susunod na bibili kayo, ay bibilihin nyo yon para meron na silang mabibili pagbalik nila. At sa ganung paraan, doon ka na rin magkakaroon ng suki. Dito sa tindahan ko, ang pinakamabenta talaga dito, mga chicharia, yosi, yung mga ganon. Yosi, bigas, alak, tapos dagdagan pa natin ng load, ng GCash. Kaya lang, sa mga magsisimula pa lang sa pagsasari-sari store, hindi ko siya mai-advise. Lalo na doon sa mga maliit lang yung puhunan. Pero kung may extra ka naman, marami ka pang pwedeng ilabas ng pampuhunan, mas maganda mag-GCash ka or kaya magtinda ka rin ng load. Kasi syempre yung load, yung GCash, araw-araw yan, hindi talaga nasisiro guys pagdating sa bentahan. Yung Yosi naman, sobrang fast moving yan, kaya lang ang mahal ng puhunan. Mahal ang puhunan sa Yosi, at saka konti lang din yung tubo ko. Ang maganda lang doon, mabilis siyang ibenta. Konti lang ang tubo kasi SRP lang tayo. Tapos sa bigas din, maganda rin yung tubo. At kung meron kang ref, ay pwede ka rin magtinda ng mga frozen food, pandagdag din yun. Kaya kung meron kang personal ref, huwag ka na muna masyadong mag-imbak ng pagkain nyo. Lagyan mo na muna ng mga paninda, halimbawa yung mga frozen food. Tapos ngayon, mabenta ngayon yung mga yellow guys. Yellow, ice tubig, tapos yung mga soft drinks. Dahil summer ngayon, samantalahin nyo na makabenta kayo ng yellow. Plastic lang yung puhunan dito. At kung medyo maselan dyan sa lugar nyo or kung gusto mo ay mineral, yung gagawing pambentang yellow, ay pwede ka naman bumili ng mga distilled water na tigto 25 or
30 pesos. Ayan, depende dyan sa lugar nyo kung magkano. Dito sa amin ay 25 pesos yung isang container. Maliit lang din puhunan doon, pero mabilis siyang ibenta, lalo ngayon napakainit ng panahon natin. Ang dami naghahanap ng yelo. Ako nga nangihinayang kasi yung aking ref ay inverter. Hindi ko alam kung ganun ba talaga pagka inverter, 2 to 3 days bago siya magyelo. Pero pag malamig naman yung panahon, magdamag lang, nakakabuo na siya ng yelo. Pero ngayon nga, nakasagsaga ng init. Hirap na hirap siyang gumawa ng yelo, umaabot talaga siya ng 2 to 3 days bago makabuo ng yelo. Kaya karaniwan ang binaibebenta ko talaga dito ay puro ice tubig. Pero okay lang din kasi parehas lang din naman yung presyo. 3 yung yelo ko, tapos 3 din yung ice tubig. So parang nakabenta na rin din ako ng yelo. Okay lang din pala. Pag may extra budget nga ako, yun naman ang aking plano na bumili talaga ng ref na pang yelo. Hindi na ganito inverter. Siguro mahina talaga pagka inverter. Kasi yung dating rep ko na nabutas, hindi na kasi nasalina ng pre-union, nabutas siya. Ang bilis niya magyelo. 3 to 5 hours mayroon na akong yelo. Matigas na talaga yung aking nilagay na ice tubig. Ganun kabilis. Sa pagsasari-sari store, based sa aking experience, sipag, tiyaga, diskarte, talagang kailangan yan. Kailangan talagang hindi mawawala yan. Dapat creative ka rin para hindi ka bili ng mga lagayan. Dapat marunong ka mag-DIY para iwas mo na gastos, lalo na pag nag-umpisa pa lang yung iyong sari-sari store. Pero kung meron ka namang budget na, wala namang problema dun. Maganda rin naman mag-invest sa mga bagay na talagang mapapakinabangan natin. Kaya kung may plano ka mag-sari-sari store, nako, simulan mo na. Simulan mo na kaagad. Kung may pera ka dyan, wag mo na munang itabi, palaguin mo, padamihin mo. Ang payo ko lang sa mga magsisimula pa lang ng pag-sari-sari store ay wag kayo masyadong magpapautang. Hanggat maaari, wag naman muna magpautang, guys. Kasi pinapalago at pinapaikot-ikot nyo pa yung inyong pinuhunan dyan. At para makaiwas na din sa kagalit, kasamaan ng loob. Kasi meron tayong mga customer na minsan sa una lang maganda magbayad, pero pagdating ng paglipas ng panahon, ng araw ay pagka sinisingil na ay pahirapan na. Lagi niyong poprotektahan yung inyong mga pinagpaguran. Lagi niyong poprotektahan ng inyong tindahan. So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin ang video ito. At isama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. God bless us all, and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Guys, pasupport ako ng aking TikTok shop ha. Starling0251. Marami tayong iba't ibang mga items. Click nyo lang yung aking profile. Showcase. Tapos, ayan. Order na kayo ha. Thank you.